Ibinulgar ng grupong Migrante International ang umunoy Code of Silence ng mga seaman. Ito raw ang dahilan kung bakit hindi dumadaing ang mga seaman sa mga problema tungkol sa kanilang trabaho. Narito po ang ating kwentong obrero. Madalas dito sa Seafarer Center sa lungsod na Maynila, nagtitipon-tipon ang mga nag-a-apply na magseaman. Isa si Roberto Estrada sa mga nagbabakasakaling makapagpalaot muli. Sabi niya, may mga problema nga sa loob ng barko, pero iniiwasan nilang magsumbong dahil sa takot na mawalan ng trabaho. Sa pagkain, minsan kulang sa provision. Yan ang unang-unang problema. Kinumpirma ng Migrante International sa ABS-CBN News ang sinasabing Code of Silence ng mga seaman. Mananatili talagang takot magreklamo yung ating mga seafarers. Gawa nga dito sa blacklisting at whitelisting. Base sa datos ng Migrante, 266,000 o 20% ng bilang na may higit 1 milyong OFWs ay mga seaman. Pero sa bilang na yan, walang ni isa ang nangahas na magsumbong ng kanilang problema. Kaya naman, maging ang bagitong si Romeo Castillo, ganito rin ang gagawin kapag pinalad maging deck cadet ng barko. Mas malaki yung natatanggap namin kaysa sa mga workers dito sa atin at sa ibang bansa. Sagot naman ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA, hindi totoong may blacklisting na nangyari kapag nagsusumbong ang mga seaman. Ang blacklisting ay hindi basta-basta sinasagawa ng POEA. May due process yan. Payo naman ng OWA, dapat alamin ng bawat manggagawa ang kanilang karapatan para hindi sila malagay sa alanganin. Hinikayat naman ng grupong Migrante ang mga seaman na magkaisa at isangguni ang kanilang mga problema sa kaukulang ahensya. Isang pulis at isang sibilyan ang nasampulan sa simula ng gun ban. Nagpapatrol, Pia Gutierrez. Mula hating gabi kanina, bawal na pagbitbit ng anumang uri ng armas. Maging ito'y baril, kutsilyo at maging gun replica. Pinatupad ang gun ban sa pagpasok na rin ng election period para sa barangay at SK elections na idarao sa 25 ng Oktubre. 2 ang nahuli sa Metro Manila. Isa dito ang pulis na si Roderick Mancinido na kumpiska sa kanyang kalibre 45 baril na nakarehistro naman sa asawa niya rin pulis. Arestado rin ang sibilyan na si Joselito Malabanan. 28 checkpoint ang ikakalat sa Metro Manila at sa pag-iinspeksyon ni PNP Chief Director General Raul Bacalso, nasita niyang ilang tauhan. Ang standard dyan dapat nakalagay COMELEC checkpoint na visible. Tapos pangalan ng COMELEC officer, Mr. So-and-so, COMELEC officer. And then sa ilalim, the name of the police team leader. Dapat ding naka-on ang blinker ng police mobile. There might be some critical areas. In cases like that, we will put up additional checkpoints. Pinag-aaralan na rin ng PNP na ituring na election hotspot ang 2,005 barangay sa buong bansa dahil sa record ng political violence o pinamumugaran ng NPA. Pia Gutierrez, Patrol ng Pilipino. Isinusulong ngayon na gawing batas ang pagbabawal sa pagte-text habang nagmamaneho. Nagpapatrol, Shara Zambrano. Sa kalsada, mistulang may karera minsan sa pabilisan ng sasakyan. Gayon din ang mga driver na pasaway, kaya ang resulta, aksidente. Sa tala ng MMDA noong 2008, pangalawa sa pangunahing dahilan ng aksidente ang inattentiveness o hindi sapat ang atensyon sa kalsada. Ayon naman sa Asian Development Bank, kabilang sa top 10 causes of road accidents ang mga motoristang gumagamit ng cellphone habang nagmamaneho. Si Buhay Party List Congressman Erwin Tieng, hindi lang daw isang beses muntik mabangga ng mga motoristang nakatingin sa cellphone imbis na sa daan. Ito ang dahilan kaya ipinanukala niyang ipagbawal ang pagte-text habang nagmamaneho. Sasabihin natin po, karapatan natin yan, cellphone natin yan, sasakyan natin yan. Pag ikaw naka-aksidente, paano po yung karapatan naman ng ibang tao? Kung tatanungin ng MMDA, hindi lang pagte-text ang dapat ipagbawal, kundi ang paggamit mismo ng cellphone habang nasa manibela. Isang kamay na lang hawak mo sa steering wheel, wala na yung concentration mo dahil may kausap ka o nagte-text ka. Marami na ring video na naipost sa mga social networking sites na nagbababala ng posibleng mangyari kapag isinabay ang pagsi-cellphone sa pagmamaneho. Kaya ang paalala sa mga motorista, huminto o tumabi kung kailangan talagang sagutin ang cellphone o basahin ang text para iwas disgrasya.
Shara Zambrano, Patrol ng Pilipino. Tinambakan ng Ateneo Blue Eagles ang Far Eastern University Tamaraw sa kanilang Game 1 ng UAAP Finals. At live, nagpapatrol, DJ Manoto. Tama ka Alex, maaga pa lang tinambakan na ng Ateneo Blue Eagles ang FEU Tamaraw sa Game 1 ng Best of 3 UAP Finals Season 73 dito sa Araneta Coliseum. Kahit na dehado sa serye, dala ng 2 talo nila kontra sa FEU sa elimination round, pinakita ng Ateneo kaagad kung ano naman ang baon nila, ang championship experience. Sa first quarter pa lang, 8 points lang ang pinagawa sa FEU habang ang Ateneo naman rumatsyada ng 26. Mula noon, hindi na nakabangon ng Tamaraws. Pinalaki pa ng Ateneo ang lamang papasok ng halftime at dinoble ang puntos ng FEU 42-21. Bagamat gumanda ng bahagi ang pag-shoot ng FEU sa second half, hindi pa rin nila mapigilan ang pagpuntos ng Ateneo. Isa sa susi ng laro ay ang fast breaks ng Ateneo, kung saan gumawa sila ng 15 points kumpara sa 0 points sa Tams. Natapos ang laban 72-49. Ang 49 points ng FEU ang pinakamababang puntos sa UAP Finals mula pa ng 2003. Alex, sa huling 16 na final series, 12 beses na panalunan nito ng mga nanalo ng Game 1. Sa Huwebes, mapilit kaya ng FEU na paabot pa sa Game 3 ang serye o makuha na ba ng Ateneo ang bihirang 3-peat? Alex? Maraming salamat, TJ Manoto. At susunod, Kilalanin ang mga Pinoy world-class artists sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.